Bahagyang minasahe ni Odessa ang batok nang makaramdam ng pangangalay. Tumatagaktak na rin ang kanyang pawis dahil sa init ng panahon. Kaya't pansamantala siyang nagpahinga sa lilim ng puno ng mangga. Hay, nakakapagod naman maglinis ng bakuran. Ang lawak pa naman. Tapos ka na ba riyan, nak? Kumain ka na muna bago pa makababa ang senyora. Alam mo naman yon, ang daming pinag-uutos. Sige po, Nay. Ngayong tag-init kasi araw-araw naglalagas ang mga dahon ng mga puno eh. Magagalit na naman yon pag makikitang hindi nalilinis ang bakuran. Teka lang, nak. Yung nunal mo sa batok mas lalong namula, oh. Huwag ka nga masyadong magbabad sa araw, baka mapano yan. Madalas nga po akong nakakaramdam ng pangangalay. Ipa-check up mo yan bago pa lumala. Parang hindi naman ganyan yan dati, Biglang kumapalat nagbago ang kulay. Kaya nga po, minsan nangangati tapos kapag pinagpawisan ako, mahapde. O siya, kumain ka na muna. Mamaya uutusan ka na naman ni senyora na hindi ka pa nakakapagpananghalian. Ako na ang bahala sa mga labahin para makapagpahinga ka naman. Sabay na po tayong kumain, Nay. O sige, halika na. Luto na ang paborito mong adobo. Mahal na mahal mo talaga ako, ha? Siyempre, ikaw pa. Anak na ang turing ko sa'yo. Nangako ko sa nanay mo na aalagaan kita. Buhat lang iwan ka niya sa akin. Alam mo naman parang magkapatid na kami nun. Ang swerte ko nga po Kasi kahit hindi niyo ako kadugo, tinuring niyo pa rin akong anak. Tumanda na kayong dalaga dahil sa akin. Isa pang dahilan na nawalan na ako ng gana mag-asawa. Noong nagpakasal sa ibang tao, minahal ko ng sobra noon. Pero alam mo, anak, mabuti nga na hindi kami nagkatuluyan eh. Nalaman ko kasi na nananakit pala yun kapag nalalasing. Ibig sabihin, blessing in disguise pa ang nangyari sa love life mo, Nay. Sinabi mo pa. O siya, kumain ka pa. Marami pang ulam sa kaldero. 9 na taong gulang si Odessa buhat nang mamatay ang kanyang ina. May nakapagsabing kinulam ito. Ngunit ayon sa doktor, ay kakaibang tumor ang natagpuan sa ulo ni Aling Delisay. Hindi siya naagapan na kaagad nitong ikinamatay. Ang kanyang ama naman ay hindi niya nakilala. Ayon sa kwento sa kanya ng ina ay namatay ito nang siya'y 1 taong gulang pa lamang. Kaya't kinupkup siya ni Aling Sally at dinala na lamang sa mansyon na pinagtatrabahuhan nito upang siya'y maalagaan. Natagpuan sila noon ni Aling Sally sa palengke na nanlilimos. Naawa siya sa kalagayan ng mag-ina kaya't kinupkup niya ito at pinatuloy sa bahay nito sa probinsya. Naging hanap buhay noon ng ina ni Odessa ang pagluluto ng puto na gawa sa bigas na itinuro din ni Aling Sally. Habang si Aling Sally nagtatrabaho bilang katulong sa syudad at 2 beses lamang ito umuwi sa probinsya upang bisitahin ang mag-ina. Anak, inutusan ako ni senyora na mamalengke. Kaso nga lang ang dami ko pang mga labahin na hindi pa natapos eh. Ikaw na lang ang bumili ng broccoli at mga sangkap sa chop suey. Sige, Nay. Maliligo lang ho ako. Nangangat na po kasi ako dulot ng mga alikabok. Ipinatong ko lang yung pera sa ibabaw ng aparador. Tsaka may sobra pa naman yan. Bumili ka na rin ng ointment na maaaring ipahid dyan sa namumula mong nunal para gumaling. Sige, Nay. Salamat po. Matapos maligo ay agad na nagbihis si Odessa. Habang nagsusuklay ay tinitignan niya sa salamin ang kanyang nunal sa batok. Animoy hugis bituin yun na kulay kaki. Ngunit gano'n na lamang ang kanyang pag-aalala nang maging kulay pula na yon at umuumbok pa. Ano kaya nangyari sa nunal kong ito? Kailangan ko na itong pasuri bago lumala pa. Baka maging tumor katulad ng kay nanay. Ay, hindi ka pa nakaalis, nak? Aalis na po. Yung ointment, wag mong kalimutang bilhin, ha? Para gumaling na yung batok mo. Itinali ni Odessa ang kanyang buhok
Sa gayon ay hindi maging sagabal sa kanyang batok. Nakakaramdam siya ng hapdi sa tuwing natutusok ng buhok ang kanyang namumulang nunala. Nagulat ang dalagita nang biglang may sumulpot na matandang babae sa kanyang harapan. May daladala itong lumang libro at nakatungkod pa ito. Ay, kambing na may bangs! Naku naman, Lola. Bigla-bigla ka namang sumusulpot. Buti na lang hindi kita naitulak. Ito pong 10 piso. Yan lang po ang sukli sa pinamili ko eh. 10 piso? Aanhin ko naman to. Kulang pa ho ba? Ay, pasensya na po. Yan lang kasi ang pera ko. Kaya hindi ko na madadagdagan yan. Hindi naman ako namamalimos ah. Mukha ba akong pulubi? Ay, hindi nga ba? Ay, este! Kung hindi kayo nanlilimos, anong ginagawa niyo dito sa palengke? Narito ako sapagkat dito ako dinala ng aking mga paaining. Alam nga namang kamay ninyo magdadala sa inyo rito, Lola. Alabiro ka namang bata ka. Ang ibig kong sabihin, dinala ko rito ng malakas na enerhiya. Dahil may hinahanap akong magdadalaga na itinatala sa aming propesiya. Ayan, Lola, oh. Maraming mamimiling magdadalaga. Meron ding matandang dalaga, magaganda, pangit. Pumili lang kayo sa kanila. Paano nyo naman malalaman na siya na nga ang hinahanap nyo sa dami ng babae rito sa mundo? Tsaka, anong propesiya yung sinasabi nyo, Lola? Pwede bang maupo muna tayo? Hinihingal na kasi ako sa kakasunod sa'yo eh. Ang bilis-bilis mo maglakad. Sinusundan nyo ba ako? Kanina pa, ang bilis mo magpalipat-lipat ng mabibilhan. Hinihingal tuloy ako sa'yo. Sino ba kasing nagsabi sa inyo na sundan nyo ko? At bakit nyo ako sinusundan? Dahil ikaw ang nararamdaman kong magliligtas sa ating angkan. Nakikita ko ang palatandaan sa iyong batok na siyang sanhi ng iyong malakas na kapangyarihan. Naku, Lola, kumain na muna kayo. Tsak kung nagugutom ka na. Oh, ito na, sa inyo na po itong tinapay. Pinagdiskitahan mo pa tong na-irritate na nunal ko. Hindi po ito makapangyarihan. Kailangan ko nga po itong gamutin bago pa lumala ito. Hindi ako nagkakamali dahil nararamdaman kong ikaw ang batang hinahanap ko. Maglalabing 8 taon ka na, hindi ba? Aba naman, manghuhula ka rin pala Lola. Mga 2 buwan pa naman. Bakit? May ibibigay ba kayong regalo sa akin? Halika, tignan mo ang naitala sa libro. Ang nunal sa batok mo'y katulad dito sa libro. At ang buwan na nakaguhit rito ay ang magiging katipan mo. Iyan lang ang basehan nyo para ako na agad ang makakaligtas sa angkan ninyo? Naku, Lola, nagkakamali ho kayo. Kung alam nyo lang na tuwing Disyembre maraming hugis bituin dito. Mga parol na may ilaw pa at kumukuti-kutita pa sa dilim. Pero hindi ibig sabihin nun na ako ang tagapagligtas ng lugar na ito dahil lang sa nunal ko na hugis bituin. Sige Lola, aalis na ho ako ha. Ipagpatuloy niyo lamang ang pagkain. Sigurado akong nalipasan lang kayo ng gutom. Sandali lang, Ineng, maniwala ka sa akin. Alam kong ulila ka ng lubos. At alam ko rin kung saan ang kangkanang galing. Paalam na po Lola. Mamaya papagalitan pa ako ng amo ko. Habang papalapit ang kaarawan ni Odessa, ay mas lalong umiinit ang kanyang nunala. Kahit anong ilagay niyang gamot, ay hindi pa rin napapawi ang nararamdaman niyang kirot. Ipinasuri na niya sa doktora. Ngunit niresetahan lamang siya ng ointment pantanggal sa pamumula at kirot. O nak, kumusta yung nararamdaman mo? Ganun pa rin, Nay. Napapawi ang hapde pag nilagyan ko ng gamot. Kaso nga lang tuwing gabi, nararamdaman ko na talagang umiinit ang nunal ko eh. Kulang na lang umusok eh. Ano bang sabi ng doktor? Normal naman daw kaya ointment lang ang gamot ko. O dalasan mo na lang ang paglalagay ng gamot. Hindi magtatagal maghihilom din yan.
Napatigil sa pagwawali si Odessa nang marinig na may kumakatok sa gate. Dali-dali niyang tinungo ang gate at binuksan yun. Nagulat siya nang tumambad sa kanyang paningin na matandang babae. Lola, ano pong ginagawa niyo rito? Paano kayo nakapasok dito sa village? Gayong mahigpit ang seguridad dito. Paano niya natunto na narito ako? Narito ako para ipaalam sa'yo na kailangan mong sumama sa akin upang makilala mo ang angkan natin. Alam kong wala kang pamilya rito sa syudad. Paano ako nakasisiguro na totoong sinasabi niyo? Namatay ang iyong ina hindi dahil sa malubhang karamdaman, kundi dahil sa itim na kapangyarihan. Maging ang iyong ama na si Ludovico namatay dahil sa pagtatanggol sa inyong mag-ina. Sapagkat ikaw ang gustong patayin ng mga kalaban. Ikaw ang batang milenyo na magliligtas sa ating angkan mula sa mga kaaway. Kung gusto mong malaman ang lahat ng misteryo tungkol sa propesiya, sumama ka sa akin. Nak, sino ang kausap mo? Eto ho, si Lola. Uy, nasan siya? Kanina lang nandito sa harapan ko eh. Ang bilis namang umalis. Pero, nung sa palengke, hinihingal naman sa paglalakad. Nagulat si Odessa nang maanino na naglalakad ang matandang babae malayo na sa mansyon. Ganoon na lamang ang kanyang pagtataka kung paano ito napunta roon sa isang kisap mata lamang. Umalis na po siya, Nay. Iniwan itong libro sa akin, oh. Anong libro na naman yan? Hindi ko nga alam, Nay eh. Ang sabi niya, sumama daw ako sa kanya upang makilala ko ang aming angkan. Tapos, alam niya na ulila na akong lubos. Napakahiwaga ng matandang yun. Bakit walang nakasulat sa mga pahina ng libro? Tignan mo, puro blanco. Ha? Nung pinakita niya may nabasa pa ako eh. Ay, bakit kaya nagkaganon? Itapo mo na nga yan. Parang niloloko ka lang na nagbigay sa'yo niyan eh. Naglipa na pa naman ngayon ng mga manloloko. Hindi itinapo ni Odessa ang libro. Itinago niya ito sa ilalim ng kamang kanyang tinutulugan. Kinagabihan, habang mahimbing na natutulog si Aling Sally, ay kinuha niya ang lumang libro at binuklat. May maliit siyang ilaw na nagmumula sa flashlight ng lighter. Namilog ang kanyang mga mata nang may mga nakasulat na roon. Paano nangyari to? Kanina lang walang nakasulat ha. Pinasa ni Odessa ang nilalaman ng libro. Doon niya nalaman na sa kada 100 taon ay nagre-reincarnate si Apo Magayak sa katauhan ng mga isinilang na sanggol sa kanilang angkana. Parehong buwan at araw na kapanganakan sa bawat 100 taon. Gayon din ang asawa nitong si Apo Lopeng upang ipagpatuloy ang kanilang nasimulang sumpaan na ipagtanggol ang kanilang angkana mula sa mga kaaway ng mga aswang, mangkukulam at mambabarang. Hunyo 25. Parehong buwan at araw ng kapanganakan ko ha. Ibig sabihin 5 henerasyon ako bawat 100 taon? Nakasaad pa na pare-parehong may palatandaang hugis bituin sa batok. Pero paano nangyari yun? Sa katauhan mo na buhay si Apo Magayak. Hinihintay ka na ng iyong magiging katipan at dapat kayo maikasal sa 18 mong kaarawan. Lola, paano kayo napunta rito? Huwag ka magtaka, Ineng. Dahil malalaman mo ang taglay mong kapangyarihan kapag sumama ka sa akin. Ituturo ko sa iyo kung paano gamitin ang natural na taglay mong kapangyarihan. Sino at ano ka nga ba talaga, Lola? Hindi ko maintindihan ng ibang nakasulat sa libro. Ako si Ka Isidra, panganay na anak ng 4 na henerasyon ni Apo Magayak, sa katauhan ng aking inang si Kaluwena. At ikaw ang 5 henerasyon nang mamatay ang aking ina na maglalabing 8 taon na.
Kailangan ka namin, Ineng. Hindi kita maintindihan, Lola. Sa magnanakaw nga, hindi ko kayang ipagtanggol ang sarili ko eh. Ikalimang henerasyon? Ibig sabihin, kapag sumapit ang 100 taon at sa tuwing namamatay ang Apo Magayak, ay agad-agad siyang nabubuhay sa katauhan ng ibang tao? At nang mamatay ang nanay mo, yung kaluluwa niya ay naging ako? Tumpak! Sa 18 kaarawan mo'y malalaman mo ang iyong taglay na kapangyarihan kung sasama ka sa akin. Grabe naman ang cycle ng reincarnation na yan, ha? Hindi na siya nagpapahinga. Parang nabubuhay siya ng walang katapusan. Oo, para ipagpatuloy ang pamumuno sa angkan natin. Naging malinaw sa isipan ni Odessa ang paliwanag ng matandang babae. Ilang sandali nawala ito sa kanyang paningin. Nagising si Aling Sally dahil sa ingay ni Odessa. Oh, nak, bakit hindi ka pa natutulog? Mag-aalas 12 na oh. Nagbabasa pa kasi ako ng pocketbook, Nay. Matutulog na din ho ako. Matulog ka na, maaga pa tayo bukas. Paano kaya nagagawa ng matandang yun ng biglang pagsulpot at biglang nawawala? Hindi kaya totoo ang mga sinabi niya tungkol sa akin at sa angkan na aking pinanggalingan? Tinipon ni Odessa ang mga basura na naroon sa mga garbage bag at dinala sa malaking basurahan malapit sa guardhouse. Nagulat siya nang biglang sumulpot sa kanyang tabi ang matandang babae. Nanggugulat naman kayo, Lola. Tutubuan pa ako ng nervyos niyan sa inyo eh. Maaari naman po kayo magpakita ng maayos eh. Wala namang gulatan. 1 buwan na lang ang nalalabi bago sumapit ang kaarawan mo. Kailangan na nating makarating sa lugar kung saan namamalagi ang ating angkan. Sapagkat kung hindi matutuloy ang kinagawian, mamamatay ang lahat ng lahi ni Apo Magayak. Maging ikaw, Ineng. Ay, bakit pati ako? Nananahimik ako rito eh. Dahil ikaw ang magpapatuloy sa propesiya. Maawa ka sa mga musmos. Lumalaganap na ang kasamaan ng bawat kalaban ng ating mga angkan. Naglipa na ang mga mambabarang at mangkukulam. Maging ang mga tao maaapektuhan sa kanilang kasamaan. Maniwala ka sa akin. Hanggat hindi pa huli ang lahat. Hihintayin kita bukas sa palengke. Parehong oras kung saan tayo unang nagkita. Lumabas ng village ang matandang babae. Animoy hindi siya nakikita ng mga gwardya dahil hindi siya sinisita ng mga ito. Totoo nga sigurong may taglay na kapangyarihan ng matandang yan dahil hindi siya nakikita ng mga gwardya. Kinagabihan hindi mapakali si Odessa sa kanyang hinihigaan dahil sa tuwing ipipikit niya ang kanyang mga mata ay sumasagi sa kanyang balintatawang matandang babae at paulit-ulit na nagsasalita. Maging ang mga pahina sa libro ay bigla na lamang lumilitaw sa kanyang isipan. Wala naman sigurong masama kung pagbigyan ko si Ka Isidra. Hindi naman niya siguro ako hahanapin kung wala siyang importanteng pakay. Tumayo siya nang makaramdam ng uhaw at tinungo ang pitsel na naroon sa ibabaw ng mesa at dumagok ng tubig. Maya-maya'y may tinig siyang narinig mula sa labas ng bintana. Marahan niyang binuksan yun at tumambad sa kanya ang maliwanag at bilog na buwan. Nakaagaw ng kanyang pansin ang anino na nasa loob ng buwan na hugis bituin. Dali-dali niyang kinuha ang libro at binuksan yun. Totoo nga ang nakasaad sa libro. Kailangan mag-isang dibdib ang itinakda bago pa mabuwag ang buwan at bituin na yan. Dahil kung hindi, mamamatay o magiging alipin ang lahat ng angkan ni Apo Magayak at Apo Lopeng. Kabilang na ako ron. Naku, hindi naman po pwede yun. O nak, bakit bukas pa ang bintana? Anong oras na magpahinga ka na? Isasarado ko na ho at matutulog na ako. Ay, Nay,
Pwede po ba akong magpaalam sa'yo? Ano ba yon? Pwede po ba akong bumisita kay Jenny? Matagal-tagal na rin kasi akong hindi nakakadalaw sa kanila eh. O bakit agad-agad naman yan? Alam mo namang malapit na ang kaarawan mo ah. Nakasalubong ko kasi ang pinsan niya sa palengke nung nakaraang araw. Nabalitaan kong may sakit po ang kanyang ina. Sige na po, Nay. Minsan lang naman ho ako makabisita sa kanila at makauwi ng probinsya. Kahit ito na lang ang regalo mo para sa akin. Ilang araw ka namang mananatili ron? Pwede 1 buwan? 1 buwan? Ang tagal naman yan, nak. Alam mo namang marami tayong gawain dito sa mansyon eh. Eh di, kagaya ng nakagawian. Tatawagan ko si Petra at siya muna ang papalit sa akin habang wala ako. Gustong-gusto naman niya magtrabaho rito, di ba? Tsaka gusto din ni Senyora dahil may mag-aayos sa buhok niya. Hay nako, ewan ko sa'yo. Bukas sunduin mo yung si Petra. Pero kung hindi papayag, hindi ka makakaalis. Salamat, Nay. Pangako, babalik naman ho ako eh. O sige, matagal ka na rin hindi nakauwi ng probinsya. Mahigit 2 taon na rin. Agad na nag-impake ng mga gamit si Odessa at nagpaalam sa nanay-nanayan at kay Senyora. Hindi naman tumutol ang amo dahil kilala naman ito ang baklang si Petra na pamangkin ni Aling Sani. Bago nagpakita si Odessa sa matanda, ay dumaan muna siya sa bahay ni Petra. Ganun na lamang ang kasiyahan ng bakla dahil pakiramdam nito ay buhay presensya siya sa mansyon. Meron lang akong importanteng pupuntahan, Ate Petra. Ikaw na muna ang bahala maglinis sa mansyon at tumulong kay Nanay Sally ha. Babalik naman ako. Labis ang kasiyahan ng baklang si Petra at agad na inihanda ang kanyang maleta. Animoy turista itong tinungo ang mansyon at nakasuot pa ito ng bestida. Tinungo ni Odessa ang palengke at hinanap ang matandang babae. Napaupo siya sa gilid ng bangketa kung saan sila unang nag-usap ng matanda. Ay, nasa na ba siya? Pag dito sumipot, mapapahiya lang ako kay bakla. Ineng, mabuti at dumating ka. Ay, kabayo! Naku naman, Lola, parang pinaglihi yata kayo sa kabuti. Ang hilig-hilig ninyong sumulpot kahit saan at manggulat. Hindi po ako mahilig sa sorpresa. Maaari naman kayo magpakita ng dahan-dahan. Ay, pasensya naman. O, handa ka na bang umalis? Mabuti naman at pinayagan ka. Iba kasi ang pinaalam ko kay Nanay Sally. Pero, maaari naman sigurong daanan ko muna ang kaibigan ko bago ako sumama sa'yo. Saan probinsya ba ang kaibigan mo? Malapit lang naman dito. 1 oras ang biyahe papunta sa kanila. O siya, tayo na. Bago pa tayo gabihin sa daan. Bago pa man tinungo ni Odessa ang lugar kung saan naroon ang sinasabing angka ng matanda, ay bumisita muna sila sa kaibigang si Jenny. Totoong may sakit ang nanay nito. Ngunit dahil sa tulong ni Ka Isidra, ay ginamot niya ang ina ng kaibigan. La, kailangan ba talagang laway mo ang panghaplos at yan ni Aling Baning? Maaari naman sigurong langis o di kaya ay halamang gamot. Para kasing nakakadiri eh. Ikaw na bata ka. Huwag mong questionin ang pamamaraan ko sa panggagamot. Dahil napaka-epektibo nito sa ating tribo. Sa lugar po ninyo yon, pero sa amin kasi hindi siya hygienic. Ay, tumahimik ka nga muna riyan. Inaabala mo ang panggagamot ko eh. Hinipan pa nito ang 2 palad at dinampi sa noo ng babae. Maya-maya'y naduwal si Aling Baning at nagsimula ng magsuka. Ayan, Lola. Tingnan mo, hindi na niya siguro makayanan ng amoy ng hininga niyo. Tumahimik ka nga riyan. Inilalabas niya ang masamang enerhiya na ibinibigay sa kanya ng masamang elemento. May matinding galit ang taong ito kay Baning. Tignan mo, kulay itim ang likidong lumalabas sa kanyang katawan. Ay oo nga po, Lola. Ang galing niyo naman. Napaka-effective din pala ng panis niyong laway.
Balang araw matututunan mo rin ito. Yung paggamit ng panis na laway? Ang pamamaraan ng panggamot. Ay, ayoko pong gumamit ng panis na laway, Lola. Baka imbis na gumaling ang pasyente, mas lalong lumala pa ang sakit dahil sa mikrobyo. Mula pa kay Apo magayak ang pamamaraang ito na ipinapaasa sa makabagong henerasyon. Dapat modernong pamamaraan na rin ang gagamitin. Panis na talaga ang paraan ninyo dahil ilang daang taon na yung ginagaya. Ito ang pinakamabisang paraan ng ating angkan. Tulad ng sinasabi ko sa iyo, kapag hindi mo nagawa ang kinaugalian na pagpapakasal ayon sa naitala sa propesiya, lahat tayo'y mamamatay at magwawagi ang masamang aswang at ibang kampo ng dyablo. Naglipa na sila, kaya't kailangan nating palakasin ang ating puwersa sa pamamagitan ng pag-iisang dibdib ng bagong henerasyon ni Apo Magayak at Apo Lopeng. Wala talaga kayong kapaguran sa pagpapaliwanag tungkol sa propesiya. Maari po bang matulog muna habang hindi pa natatapos yung panggagamot ninyo? Medyo napagod po kasi ako sa biyahe eh. Ikaw ang bahala. Gigisingin na lang kita mamaya. Malayo-layo pa ang lalakbayin natin. Inihipa ni Ka Isidra ang tiyan ni Aling Baning. Gayon na lamang ang paglabas ng malapot na likido sa bunganga at ilong ng babae. Ilang sandali pa, pinainom niya ito ng maligamgam na tubig at tinapala ng dahon ng labnog ang tiyan ng ginanga upang sipsipin ang init sa tiyan nito. Ilang sandali pa, tila natigang ang dahon at umaliwalas ang pakiramdam ng ginanga. Mabuti na lamang na agapan ka. Kung hindi, bangkay ka na kinabukasan. Matindi ang inggit at galit ng taong may kagagawa nito sa iyo. Huwag kang mag-alala. Binalik ko sa kanya kung ano man ang ginawa niya sa iyo. Malakas siya, ngunit mas malakas ako kaysa sa kanya. Pansamantalang nanatili sina Odessa at Ka Isidra sa bahay ni na Jenny upang masigurong magaling na si Aling Baning bago nila linsanin ng lugar. Lumabas ng bahay si Ka Isidra dahil nararamdaman niyang malapit lamang doon ang may kagagawa ng pagkasakit ng ginanga. Ilang sandali pa'y may narinig silang malakas na sigaw. Napabalikwas ng bangon si Odessa mula sa pagkakatulog. Sa inakalang si Aling Baning yun. Ngunit napasapo siya sa kanyang noo nang makitang mahimbing na natutulog ang ginanga. Nasobrahan na yata ako sa kape dahil madalas na ang pagiging magugulatin ko. Nasaan na kaya si Ka Isidra? Nandito ako, bakit? Naririnig mo sinasabi ng isipan ko, Lola? Oo naman. Bukod sa biglang pagsulpot, marunong manggamot at may kakayahang magbasa ng isipan, ikaw na lang kaya ang maging tagapagligtas ng angkan ninyo. Hindi yan mangyayari. Isa lamang akong sugo at hindi ang tagapagligtas ng ating angkan. Teka lang, Ineng. Naririnig mo ba ang mga nakakarinding palahaw? Papuntahan mo sa kaibigan mo upang tukuyin kung ano ang nangyayari sa kanilang kapitbahay. Masama ang kutob ko. Baka siya ang dahilan ng paghihirap ni Baning. Sige, pupuntahan namin ni Jenny. Nasaksihan ni na Odessa ang pagsusuka ng malapot at itim na likido ng ginanga. May kasama pa itong mga insektong maliliit. Ilang sandali nilabasan ito ng mga langaw sa tenga at ilong. Nanginginig ang buong katawan nito habang tumitirik ang mga mata. Tumakbo sina Odessa at Jenny kay Ka Isidra upang humingi ng saklolo. Tulungan po natin si Aling Molly. Masama po ang kalagayan niya. Hindi ko siya mapapagaling. Bakit po? Sapagkat bumalik lamang sa kanya kung ano ang ginawa niya kay Baning. Ano? Pero magkaibigan ho sila. Nakasisiguro ka bang kaibigan ng turing niya kay Baning?
Pinakulam nga niya eh. Kung ano ang nangyayari sa kanya ngayon, kung hindi ko naagapan itong gamutin si Baning, siguradong binawian na to ng buhay. Ibig sabihin, siya ang may pakana ng paghihirap ni Aling Baning? Hindi pa pumapalpak ang sumbalik na isinasagawa ko. Kung ano ang kanyang itinanim, siya rin ang kanyang aanihin. Hindi ko na siya maaaring mapagaling. Ilang sandali narinig nila nagsiiyakan ng mga anak nito dahil binawian ng buhay si Aling Molly. Ayon kay Jenny ay nagkasagutan ng dalawa dahil sa awayan sa lupa. Naayos naman ang kanilang hidwaan sa tulong ng barangay. Bagamat lingid sa kanilang kaalaman na nagtanim ng sama ng loob si Aling Molly at pinakulam si Aling Baning. Ngunit sa kasawayang palad ay binawian siya ng buhay dahil sa sumbalik na isinagawa ni Ka Isidra. Naglipa na ang kasamaan. Hindi lamang ito ang kahahantungan kapag nabuwag ang buwan at bituin na itinala sa propesiya. Pasensya na ho kayo, Lola, kung hindi ako naniwala sa iyo noon. Nagdalawang isip kasi ako. Akala ko baka isa lamang kayong baliw. Ang dami din kasing ganun eh. Sa bagay, hindi naman kita masisisi. Sa ganitong ayos ko ba naman? Huwag ka na mag-alala. Magaling na yan si Baning. Ipagpabukas na lang natin ang pagpunta sa tribo upang makapagpahinga ka. Dito na lamang muna ako sa terasa upang makapagpahangin. Tsaka parang natatakot ang mga bata sa akin eh. Paanong hindi matatakot? Namumulay ang mga mata nyo eh. Tapos kung makatingin kayo parang lalamunin nyo. Hay nako, may sore eyes kaya ata, Lola eh. Tamang-tama, may eye drops akong dala para gamot sa dry eyes. Aray! Aray! Ano bang ginagawa mong bata ka? Bubulagi mo pa ako niyan eh. Anong nilalagay mo sa mata ko? Kung makabuklat ka ng mata ko, akala mo libro lang ah. Gagamutin ko nga. Kaunting patak lang ng eye drops para mawala yung pamumula ng mata ninyo. Ganyan din kasi ako ilang araw na. Pero nawawala naman pag nilalagyan ko ng gamot. Hindi to sakit sa mata. Normal sa ating angkan ng ganito. Na may sakit na sore eyes? Hay nako, ang hirap naman yan. Mahahawa pa mga tao sa atin. Hindi to sore eyes na pinagsasabi mo. Basta malalaman mo ang lahat pag naroon na tayo sa tribo. Ipapaliwanag ko sa'yo upang hindi ka tanong ng tanong. Matulog ka na. Maaga pa tayo bukas. Hindi pa ba kayo matutulog, Lola? Tsaka malamok dito. Wag mo na akong alalahanin. Sanay na akong matulog kahit saan. Hindi naman ako kayang ubusin ng mga lamok, no? O sige, pag nilamig po kayo, pumasok na lang po kayo ng bahay, ha? Pinipigilan ni Ka Isidra ang kanyang sarili na matakam sa bango ng sanggol na ipinagbubuntis ng kapatid ni Jenny. Sapagkat kung malalaman ni Odessa ang kanyang tunay na katauhan nang hindi pa nakakarating sa tribo, ay natitiyak niyang hindi ito sasama sa kanya. Pinahid niya ang tumutulo niyang laway at napatingin sa bilog at maliwanag na buwan. Apo Magayak at Apo Lopeng, nalalapit na ang inyong pag-iisang dibdib sa katauhan ni Odessa at Kael. Itinaas niya ang kanyang mga kabaya, sabay na nalangin. Ipinikit ang nanilisik na mga mata at unti-unti ring iminulat. Kinukuha na ng dyablo ang kaluluwa ng babaeng tinablan ng sumbalik. Naglipa na ang kasamaan. Isinasangla nila ang kanilang mga kaluluwa sa dyablo, kapalit ng pagpapahirap sa kanilang mga kaaway. Hay! Maagang umalis sina Odessa at Ka Isidra upang maglakbay patungo sa lugar ng kanilang mga angkana. Laking pasasalamat ni Aling Baning at Jenny dahil gumaling ang ginang mula sa malubha nitong karamdaman. Bagamat naghihinagpis naman ang pamilya ng dating kaibigan ni Aling Baning sa pagkawala nito.
Akalain mo yun, Lola? Kung hindi tayo pumunta rito, malamang si Aling Baning na ang pinaglalamayan ngayon. Sinabi mo pa, malakas ang kapangyarihang itim na pumaloob sa kanya. Mabuti na lamang naagapan pa natin siya. Ang lakas niyo po pala, Lola. Bilib na talaga ako sa inyo. Hindi lang yan ang masasaksihan mong ginagawa ng mga kampon ng kasamaan. Mas malala pa yan kung hindi matutuloy ang pag-iisang dibdib ni Apo Magayak at Apo Lopeng sa katauhan mo. Bakit kailangan pang ipakasal? Kung maaari namang turuan niyo ako ng kakayahan niyo. Mas makapangyarihan ka kung magpapakasal ka, ayon sa naitala sa propesiya. Konti na lamang ang natira sa ating mga katribo dahil unti-unting pinapatay ng mga kalaban. Lumikas kami sa dati naming tirahan dahil natuntun kami ng pangkat ni Raul. Grupo ng mga aswang na agresibong pumapatay ng mga tao at ng kanilang mga kalabang tribo. Ibig sabihin, aswang ang makakasagupa natin? Oo, Nakakatakot naman yan, Lola. Baka hindi na ako makabalik ng mansyon, ha? Marami pa ho akong pangarap sa buhay. Ano na lamang ang mararamdaman ni Nanay Sally pag hindi ako nakauwi? Tsak mag-aalala yun, malulungkot. Tapos, hahanapin ako nun kung saan-saan. Ayoko pang mamatay, Lola. Uuwi na lang ho ako. loka-loka. Walang atrasan na ito. Dahil sa ayaw at sa gusto mo, mamamatay ka rin tulad namin kung hindi mo nasunod ang naitala sa propesiya. Bago mabuwag ang buwan at bituin, kinakailangan makasal ka kay Kael. Napakamalas ko naman. Siguraduhin ninyong gwapong ipapakasalin niyo sa akin, ha? O di kaya'y mukhang tao naman. Kawangi siya ng nasa libro. Mabuti naman kung ganun. May pagkapogi naman na nakaguhit dito eh. Matangos ang ilong, medyo makapalang ang labi at mapupungay ang mga mata. Sakto na to. Nakarating na sila sa bukana ng kagubatan na. Natatanaw na rin ni Odessa ang kabundukan na. Pansamantala silang nagpahinga sa ilalim ng puno dahil na rin sa nararamdamang pagod. Malayo pa po ba tayo, Lola? Hinihingal na po kasi ako eh. Malayo-layo pa. Nakikita mo ba ang tuktok ng bundok? Naroon ang bahay ko. Grabe naman yan, La. Nakakaya namang maglakbay ng ganyang kalayo. Pambihira naman. Mapupudpud na siguro mga talampakan ko bago ako makarating sa tuktok. Huwag kang mag-alala, may kalesa akong sinakyan. Sana nga may mapagawi rito eh. Sana naman po. Ang layo-layo naman kasi ng lugar ninyo. Ayun si Aaron! Aaron! Nandito na kami! Isakay mo naman kami sa kalesa mo. Parang hindi ka naman narinig, La. Puntahan ko na lang kaya. Huwag kang lumayo sa tabi ko. Baka pagkamalang kanilang kaaway. Sa itsura kong to, kalaban, mas nakakatakot pang ang itsura nila kaysa sa akin eh. Hindi sila sanay na makakita ng hindi nila katribo. Mamaya pagkaamalang ka pang pagkain ng mga yan. Hay nako, parang kawangi sila ng mga cannibal na napapanood ko sa telebisyon. Nakakatakot. Tingnan mo nga yung isang yun oh. May hikaw pa sa ilong. Tapatin mo nga ako, Lola. Tama bang pinuntahan natin? Kung makatingin parang lalapain pa ako eh. Huwag kang mag-alala, hindi ka nila sasaktan. Hanggat kasama mo ko, walang gagalaw sa'yo. O siya, sumakay ka na ng kalesa. Tanghali na nang makarating sina Odessa at Ka Isidra sa lugar ng kanilang mga angkana. Nanindig ang mga balahibo ni Odessa nang pinagtitinginan siya ng mga ito habang sakay ng kalesa. Nakakatakot naman ho sila. Sigurado ho ba kayong dito ang punta natin? Ganyan lang sila kapag may panauhin. Mailap talaga sila sa mga tao. Parang nakakita lang sila ng artista ah. Nakatuunong lahat ng mga mata sa akin oh. Artista? Yung bang nagpapasabog ng mga kanyon at bomba? Artista, hindi po terorista. Artista yung taong gumaganap sa telebisyon. Yung tipong hinahangaan ba?
Grabe ka naman sa akin, Lola ha. Mukha ba akong terorista? Artista o terorista, kung ano pa man yang kung tawagin, bahala ka na. Basta bumaba ka na sa kalesa at ipapakilala na kita sa angkan natin. Bumaba ng kalesa si Odessa at hinanap ang lalaking kawangis ng nasa libro. Ngunit hindi niya mahagilap kung sino sa mga kalalakihang naroon. Mga minamahal kong mga katribo, ipinapakilala ko sa inyo si Odessa na nagmula sa ating angkan. Kay tagal na panahon ko siyang hinanap. Sa wakas sa tulong at gabay ni Apo Magayak ay akin siyang natagpuan. Siya ang 500 henerasyon ni Apo Magayak at magpapatuloy sa ating propesiya. Aray! Ay, sumasakit na naman ang batok ko. Dahil yan sa nalalapit ninyong pag-iisang dibdib sa iyong 18 kaarawan. Nasaan na ba ang lalaking papakilala niyo sa akin para makilala ko na at makauwi na ako? Nakakatakot naman ang mga tao rito sa inyo, Lola. Hindi ka pa makakauwi hanggat hindi kayo nagpapakasal sa mismong kaarawan mo. Nasaan na po siya? Para naman po makilatis kong lalaking yun. Maya-maya'y may lumapit na lalaki sa kanila at ang mga magulang nito. Ipinakilala ni Ka Isidra ang mga ito kay Odessa. Siya si Nani, ang kapatid ng tatay mo, at ang asawa niyang si Yoyoy. At siya naman si Kael, ang tinadhanang magiging katipan mo. Siya? Abay, Lola, ang layo naman sa larawan na narito sa libro, oh. Tingnan mo naman, matangos ang ilong, mapupungay ang mga mata, tsaka may makapal na labi. Tingnan mo naman sa personal naman, Lola. Lahat makapal sa kanya eh. Ang layo-layo ng itsura niya, tingnan mo. Imbis na matangos ang ilong, yung sa kanya palapad. Ano yan? Expectations versus reality? Ang binasihan mo ay ang nasa larawan lamang. 5 henerasyon na kayo sa kada 100 taon. Kaya may pagbabago sa itsura ng mga taong nasa katauhan ni Apo Lopeng at Apo Magayak. Ngunit ang kaluluwa nila'y ganun pa rin. Ay, hindi po pwede, Lola. Scam kayo eh. Ang ngeta ho niya. Anong nget pa? Yung di pinagpala sa itsura. Nung nagpasabog ng kagapuhan mahimbing siyang natulog kaya siya nagkaganyan. Hoy, babae! Bakit hindi mo pa ako diretsyo na pangit ako? Ay, sa'yo nang galing yan, no? Buti sinabi mo. Kala mo naman kung sino kang pinagpala. Hindi ka naman kagandahan ah. Excuse me? Kung ikukumpara sa'yo, di hamak na mas may itsura ako kesa sa'yo, ano? Hay, Lola, cancel ang kasalan. Gusto ko na umuwi. Nabudol mo pa ako, akala ko poging pakakasalan ko. Parang pinisang luya naman ang ilong niyan. Wala namang iba, Lola. Wala ka ng ibang pakakasalan kundi si Kael upang iligtas ang ating angkan mula sa mga kaaway. Kung kapatid ng kanyang ina ang aking ama, ibig sabihin pinsan ko siya. Bakit kami magpapakasal kung pinsan ko naman siya? Hindi pwede yun, Lola. Mahirap man ang sitwasyon, ngunit kailangan nyo pa rin magpakasal dahil kayo ang tinadhana. Para maganap ang pag-iisang dibdib ng ating mga ninuno at mapanatili ang malakas na kapangyarihan ng ating mga angkan laban sa mga kaaway. Lalo na kayo ni Kael na siyang mamumuno sa ating angkan, sapagkat sa iyong mga kamay nakasalalay ang buhay ng ating mga kasama. Ay, grabe na talaga to, Lola. Mamayang gabi ipapakita namin sa iyo ang tunay na katauhan namin. Maging ang tunay mong pagkatao. Ang dami namang lihim ng angkan ninyo, Lola. Ano bang pagkatao na naman ba yan? Basta malalaman mo mamaya. Halika na muna sa kubo upang makapagpahinga ka. Sumunod si Odessa sa matanda at sumama rin si Kael sa kanila. Kumain na lamang ng baong tinapay si Odessa nang makaramdam ng gutom. Pinagtitinginan siya ng mga tao mula sa bintana, maging ni Kael. Gusto mo?
Para naman magkalaman naman yung pisngi mo. Kung anong nilapad ng ilong mo, siya namang kinanipis ng pisngi mo eh. Ay naku, parang lahat ng mga kinain mo sa ilong mo napunte. Mapamintas ka. Hoy, para malaman mo, hindi ko gusto magpasal sa'yo. Hindi ka ang tipo kong babae. Ay, siya po talaga ang choosy. Nakakahiya naman sa kanya. Anong binubulong-bulong mo riyan? Wala. Gusto ko lang magpahinga dahil napagod ako. Napansin ni Odessa na may hinahabol ang kanilang mga kasamahan patungong kasukalan. Napatayo siya upang tignan kung ano ang nangyayari. Ngunit hinawakan siya ni Kael sa braso upang siya'y paupuing muli. Dito ka lang. Kung maaari, huwag ka munang lumabas ng kubo. Ilang araw na nagmamanman ang mga taong yan. Marami na rin sa ating mga angkan ang pinatay ng ating mga kaaway. Bakit naman pinapatay? At sino ang mga taong hinahabol ng mga kasamahan ninyo? Sila ang ating mga kaaway na nagmula sa angkan na masasamang aswang na pinamumunuan ni Raul. Isang pinuno ng mga gabunang aswang na walang awang pumapatay ng mga tao. Maging ng mga aswang na nananahimik at naninirahan dito sa kagubatan. Dati silang kasapi ng angkan ni Apo Magayak. Ngunit dahil sa kagustuhang mamuno ni Raul, tumiwalag ito sa aming tribo at nagtayo ng sarili niyang pangkat. Ang iba sa ating mga angkan ay sumapi sa kanya upang magkaroon ng kalayaang makapambiktima ng mga tao at malaya makagala sa syudad. Ibinenta nila ang kanilang mga kaluluwa sa dyablo upang magkaroon ng kapangyarihan at gusto nilang sumanib kami sa kanilang pangkat. Ngunit hindi pumayag si Ka Isidra dahil gusto nitong manatili ang kinagisnang pamumuhay. Kaya kailangan mag-isang dibdib ang itinakda upang ang salinlahing lakas na ipinamana ng mga ninuno mas lalong lumakas laban sa mga kaaway. Teka, ano bang angkan ninyo? Mga aswang. Ngunit kami yung mga mabubuting aswang. Hindi kami kumakain ng tao at tanging mga tanim at hayop lamang sa gubat ang aming kinakain. Namumuhay kami tulad ng isang normal na tao sa utos ni Ka Isidra. Ibig sabihin, aswang din ako? Mismo, ano pa bang akala mo? Kung pwede sanang diwata, bakit aswang pa? Mabuti naman at nag-uusap na kayong dalawa. Alam kong mahirap sa'yo, Ineng, na paniwalaan na ikakasal ka sa mismong pinsan mo. Hindi ito normal katulad sa kinagawian mo. Ngunit sa ating tribo at ating angkan, normal lamang ito. Ang usapan, Lola, magpapakasal lang sa araw ng kaarawan ko. Sa gayon, magsanib ang kapangyarihan ng bituin at buwan upang magapi ang mga kalaban. Dapat malinaw na yun lang ang purpose ko rito, ha? Hindi yung mag-aasawa. Hindi ko kasi pinangarap na makapag-asawa ng hindi ko naman gusto. Kagaya niya. Walang mali kung magsasama kayo matapos ninyong ikasal. Dahil sa ating tribo, hindi pinagbabawal yan. Ay, ayoko nga. Bilang tao na aking kinalakihan, may tinatawag kaming annulment o diborsyo. Ganon. Hay nako, hindi na kita naiintindihang bata ka. Kung ano-ano na ang sinasabi mong salita. Dumito na muna kayo. May nagmamanman na naman sa atin. Hindi talaga titigil ang mga yon hanggat hindi nila tayo napapasuko sa ilalim ng kapangyarihan at utos ni Karaol. Matapos na mailapag ang mga nilagang kamote sa mesa, ay lumabas na ng kubo ang matandang babae. Tinungo nito ang mga kalalakihang nag-uumpukan at kinausap sila. Pailing-iling pa ang matanda nang maaninaw ni Odessa. Ano bang nangyayari rito nung wala rito si Ka Isidra? Pinatay ng mga kalabang aswang ang mag-asawang kasamahan namin. Maging ang dalawa nilang anak, nadatna na wala ng buhay sa kanilang tinitirhan. Ang pagkakaalam ko, pinilit silang sumalib sa pangkat ng mga kalaban. Ngunit ayaw pumayag ni Karator. Kaya pinatay silang mag-anak. Kinain pa ng mga kalabang aswang ang kanilang laman loob. Maging kami mga aswang hindi ligtas sa pananalaki ng masasamang aswang. Kaya't nakikiusap ako sa iyo na kung maaari tulungan natin ang aking mga kasamahan. Hindi ko makakayanan na panoorin na lamang o pakinggan na sa bawat araw na dumadaan may napapabalitang may kasamahan kaming namamatay. Napakabuti mo naman pala. Hindi lang sarili mong iniisip mo, kundi maging ang kaligtasan ng inyong mga kasapi. Kailangan na lamang na magtulungan
Sa gayon ay makaligtas mula sa mga kaaway. Sana matulungan mo kami, Odessa. O sige, papayag na ako. Habang tumatagal ay nakikilala ni Odessa ang mga taong kanyang nakakasama. Napabalikwas siya ng bangon ng may kaluskusang narinig malapit sa kanyang tinutuluyan. Napansin niyang nagising din si Ka Isidra. Ano pong nangyayari sa labas? Bakit parang pinaliligiran itong bahay ninyo ng mga tao? Kahit ano mangyari, huwag kang lalabas ng bahay. Sino ho ba sila, Lola? Mga kaaway, nalaman na nila na narito ka sa tribo. At hindi nila hahayaan na maganap ang pag-iisang dibdib ninyo ni Kael. Dumito ka na lamang at ako na ang bahala sa kanila. Pero Lola, baka mapano ho kayo? Huwag mo kong alalahanin. Ang importante, hindi ka nila masasaktan. Lumabas ng kubo si Ka Isidra at palinga-linga siya sa paligid. Ilang sandali pa'y lumabas ang pinagkukublihan ng ilang mga kalalakihan na naanimoy mga unggoy na lumapit sa kanila. Tinubuan ng maliit na magkapares na sungay sa noo. Naanimoy kambing ang mga wangis na mga ito na may matatalas na mga ngipin. Ano ang pakay ninyo rito? Ilabas mo ang babaeng kasama mo! Wala akong alam sa pinagsasabi ninyo. Hala, umalis na kayo bago pa magdanak ang dugo rito. Akala nyo ba'y uurungan namin kayo? Magmamaang-maangang ka ba, tanda? Nakita ng kasama namin na itinatago niyo ang babae ikalimang henerasyon sa bawat 100 taon na siyang bubuhay sa kapangyarihang ipinamana ni Apo Magayak. Ilabas niyo siya at isuko sa amin! Umalis na kayo rito. Wala kayong makukuha sa amin. At kahit ilang beses nyo pa kaming pilitin na sumuko sa inyong itinayong pangkat, hindi kami magsasalib pwersa sa inyo. Aswang nga kaming tinuringan. Ngunit hindi ko hayaan na manaig ang kasamaan at ipaubaya sa dyablo ang aming mga kaluluwa para lang magkaroon ng malakas na kapangyarihan. Naminog ang mga mata ni Odessa habang sumisilip sa siwang ng bintana. Nag-anyong malaking ahas si Ka Isidra na may kulay berdeng bituin sa kanyang noo. May matalim na pangil at nagbabaga ang mga mata. Si Ka Isidra ang pinakamalakas sa kanilang angkana dahil siya ang panganay na anak ng ika-4 na henerasyon. Totoo nga ang sinabi ni Lola. Kailangan ko silang tulungan bago pa sila maubos ng mga kaaway. Odessa, halika! Sumama ka sa akin! Bago ka pa nila makita rito! Kael, si Lola, tulungan ninyo siya. Ang dami niyang kaaway. Huwag ka mag-alala. Nandiyan ang ating mga kasapi. Hindi nila hayaang mapahamak si Ka Isidra. Halika na! Ilalayo na kita rito! Sumama si Odessa kay Kael upang lumayo sa lugar na yon patungo sa lihim nilang kuta. Isa-isang tumitilapon ng mga kalabang aswang sa tuwing natatamaan ng buntot ng malaking ahas. Pinulupot nito ang mahabang katawan sa 2 aswang na sumasakmal sa kanya bago ibagsak sa lupa. Hindi nyo kami mapapasuko. Hindi ko hahayaan na sirain ninyo ang kinagawian ng ating angkan. Wala kayong respeto sa ating mga ninuno. Mga taksil at mapagmataas. Kamatayan ng inyong kaparusahan sa pagtalikod sa angkan natin. Bakit kailangan mo pang sundin ang propesiya? Kung maaari naman kayong mamuhay kasama namin. Kahit kailan hindi ko hinangad na maging alagad ng dyablo. Puro kasamaan ang ipinatutupad. Hindi ko hahayaan na sirain ninyo ang sinumulan ng ating mga ninuno na isang magiting na mga mandirigma laban sa mga masasamang angkan ng mga aswang. Nagpasilaw kayo sa kapangyarihan na ipinangako ni Raul na isang makasariling pinuno. Ginagamit lamang niya kayo. Sa gayon, magkaroon ng walang hanggang kamatayan sa tuwing kinukuha ng dyablo ang mga kaluluwa ninyo. Nililin lang lamang kayo ni Raul. Hindi totoo yan. Dahil kay Raul, malaya kami nakakatikim ng sariwang laman ng tao.
Hindi kagaya ng pamumuno mo. Isang alipin na naging sunod-sunuran sa'yo. Tumalo ng lalaking aswang patungo sa ulo ng malaking ahas upang tusukin ang hawak nitong sibat ang umiilaw na bituin sa noo ng malaking ahas. Sa paraang yun ay mapapatay niya si Ka Isidra. Subalit bago pa niya magawa yun ay bumuka ang bunganga ng malaking ahas at nilamon siya nito. Lumagutok pa ang kanyang mga buto habang niluluray ng malaking ahas ang kanyang katawan bago ibagsak sa lupa. Hindi ko inaasahan na aabot tayo sa ganito. Iisa lang ang pinagmulan natin. Ngunit magkaiba na ang ating mga pananaw. Dulot ng masasamang impluensya sa inyo ng kampo ng dyablo. Ikinalulungkot kong humantong sa ganito ang inyong buhay. Ngunit hindi ko hahayaan na saktan ninyo ang mga mabubuting aswang na namumuhay ng payapa dito sa loob ng kagubatan. Nagsipulasan ng ibang mga kalabang aswang dahil sa takot na mapaslang ni Ka Isidra at ng mga mabubuting aswang. Hindi sila nagtagumpay sa kanilang plano na makuha si Odessa. Nasaan na ba tayo, Kael? Narito tayo sa yungib, kung saan nakahimlay ang mga kalansay ng ating mga ninuno. Huwag ka matakot. Nilagay sa mga banga ang kanilang mga buto. Sa gayon hindi kumalat. Dito kami nagtatago sa tuwing may mga kalaban dahil kaunti lamang nakakalam sa lugar na ito. Inilipat namin dito ang mga buto ng ating mga ninuno dahil pinag-iinteresan ng mga kalaban sapagkat nagbibigay sa kanila ng lakas na ginagamit sa ritual. Eh ikaw, isang aswang ka rin ba? O nag-anyong aswang ka na ba? Oo, pagsapit ang 18 taon, doon ako magpapalit ng anyo. Pero hindi kami katulad ng mga nakita mong mga aswang kanina na may mga sungay. Dahil hindi kami kampo ng dyablo. Normal lang ang aming mga itsura. Maliban sa tinutubo ng matatalas ng ngipin at namumula mga mata. May kakayahang mag-anyong kalabaw, baboy ramo at ahas. Tagbaliw ang tawag doon upang makatakas sa mga kalaban. Ah, ganun ba? Pero nakakatakot pala si Lola. Parang anaconda siya na kayang kumain ng 10 tao. Si Ka Isidra lang may kakayahang mag-anyong ahas ng ganong kalaki dahil sa taglay niyang kapangyarihan. Malapit na ang kaarawan ko. Buong puso ko nang tinatanggap ang misyon ko. Sa gayon, makatulong ako sa inyo at maging daan upang mailigtas ang buong angkan natin. Kinakailangan na magsanib puwersa tayong dalawa dahil kakaibang dugong nananalaytay sa atin at mas makapangyarihan tayo kapag tayo nagtulungan. Maraming salamat dahil tinatanggap mo ng iyong tungkulin. Aray! Sumasakit na naman ang batok ko. Teka, parang lumiliwanag yung nunal mo na hugis buwan. Maging sa'yo rin. Hindi kaya dahil nalalapit na ang ating pag-iisang dibdib? Ang dami palang kaaway ng ating angkan. Lahat ba ng mga kalaban ay umalis sa panig ng inyong tribo? Ang iba'y nanggaling sa ibang uri ng mga aswang, mambabarang at mangkukulam. Nagsanib puwersa sila upang kalabanin ang angkan ni Apo Magayak. Noon pa man kalaban na ng mga masasamang aswang ang ating angkan dahil ayaw ni Apo Magayak ang kanilang mga ginagawang pagpaslang sa mga inosente. Nakakalungkot lang dahil ang ibang kasapi ng aming tribo kumampi sa masasama dahil sa kagustuhan ng kapangyarihan. Kung hindi matutuloy na itala sa propesiya na pag-iisang dibdib ng 5 henerasyon matapos ang kabilugan ng buwan, hihina ang aming puwersa at matatalo kami ng mga kalaban. Ikaw lamang ang aming pag-asa, Odessa. Ang pagkakaalam ko, ayon na rin sa ikinuwento ng aking ina. Marahil lang iyong ama ang pinaslang ng mga tauhan ni Ka Raul sapagkat nalaman nila na ang anak nito ay ang 2 henerasyon ni Apo Magayak. Tinakas niya ang kanyang mag-ina bago pa sila maabutan ng mga kalaban. Natagpuan ni na ama at ina ang bangkay ng iyong ama sa gitna ng kagubatan. Ngunit hindi nila nahanap ang kanyang mag-ina. Alam mo, Kael, natagpuan daw niya kami ng aking ina na namamalimos sa palengke. Naawa siya sa amin dahil bumubuhos ang malakas na ulan at nilalagnat si nanay. Kaya isinama niya kami sa kanyang bahay. 1 taon pa lamang ako noon. Marahil iniligtas kayo ng ama mo kapalit ng kanyang buhay. Gagawin ko ang abot ng aking makakaya upang tulungan ang ating angkan na magapi ang ating mga kalaban. Pagpasensyahan niyo na ang aking inasal noon, ha? Oh, wala yun.
Huwag kang mag-alala. Hindi naman kita pipilitin na magsama tayo sa iisang bahay eh. Alam kong ibang kinagisnan mong buhay at paniniwala. Naputol ang kanilang pag-uusap nang may marinig na taong paparating. Tanging ang mga nagbabagang mga mata lamang nito ang nagsisilbing ilaw sa madilim na paligid. Ilang sandali sinindihan nito ang hawak nitong lampara. Biglang napasandal na lamang si Odessa sa bato nang maaninaw na si Ka Isidra yun. Mabuti naman at dinala mo siya rito, Kyle. Nalaman na nilang narito ang ika-5 henerasyon ni Apo Magayak. Alam kong gagawa sila ng paraan upang hindi matuloy ang naitala sa propesiya. Ngunit sisiguraduhin ko ring hindi sila magtatagumpay sa binabalak nilang masama. Lola, may sugat ho kayo. Kailangan nating gamutin yan. Huwag ka mag-alala, Ineng. Ayos lang ako. Maya-maya lamang maghihilom din yan. Napalunok ng sariling laway si Odessa nang makitang humaba ang dila ni Ka Isidra at dinilaan ang mga sugat nito. Sa tulong ng malapot niyang laway ay unti-unting humihilom ang natamo niyang mga sugat. Napakamakapangyarihan talaga ng laway mo, Lola. Lahat napapagaling. Manatili muna tayo rito hanggang sumapit ang umaga. Kumusta na ho ang ating mga kasamahan sa labas, Lola? Nasa mabuti silang kalagayan. Umalis na ang mga kalaban. Ngunit batid kong babalik ang mga yon. Dahil hindi sila titigil hanggat hindi tayo sumusuko sa kanila. Bakit hindi na lang nila ho kayo hayaang mamuhay ng payapa? Dahil gusto nilang sakupin ang lahat ng tribo upang gawing alipin. Buong puso ko na pong tinatanggap ang aking tungkulin, Lola. Tinuruan ni Kael si Odessa kung paano gumamit ng mga sandata, katulad ng mga sibat at pana. Ilang araw pa lamang ang kanilang pag-iensayo ay nakitaan na ng galing si Odessa. Nananalaytay talaga sa iyong dugo ni Apo Magayak. Magaling siya sa pakikipaglaban gamit ang pana. Malinaw ang kanyang mga mata, kaya laging sa pulang mga kalaban niya. Talaga? Pero syempre, mas mahusay siya kesa sa akin. Sa tagal ba naman niyang nakikipaglaban eh. 2 araw na lamang ang nalalabi. Magiging ganap ka ng aswang at ang pag-iisang dibdib natin. Alam mo bang nag-aalala ako sa kaligtasan nating lahat? Dahil ba sa mga kalaban? Oo. Huwag kang mag-alala. Gagawin natin ang lahat upang magtagumpay tayo. Hindi natin hahayaan na matalo nila ang angkan natin at maging alipin. Isa-isa nilang sinusugod ang ating tribo. Pero hindi sila nagwawagi. Dahil malakas pa si Ka Isidra na siyang ating tigapagtanggol. Ngunit kung hindi maisasagawa ang kasalan, manghihina ang kapangyarihan ng tagapagbantay. At lahat tayo, magiging alipin o hahantong sa kamatayan. Magtatagumpay tayo. Yan ang isipin mo. Isang gabi bago maganap ang kasalan at ang ika-18 kaarawan ni Odessa ay nagsagawa ng ritual si Ka Isidra. Naririnig nila ang mga taong paparating kasabay ng malakas na mga atungal. Magsihanda kayo. Alam kong lulusubin nila ang ating pangkat upang hindi matuloy ang propesiya. Bakit hindi nila ngayong gabi magpakasal? Dahil hindi pa to ang tamang oras. Walang bisa ang kasal kapag hindi naganap sa mismong araw ng ika-18 kapanganakan ng hating gabi. Ang dami naman palang isasagawang seremonya. Akala ko kasi basta makasal ayos na. Lumabas mula sa mga puno ang mga kalabang aswang, mambabarang at mangkukulam. Pinaligiran nila ang pangkat ni Ka Isidra. Kaya ganun na lamang ang pagkuha ng mga kasapi nito ng kani-kanilang mga sandata. Paano na to, Kael? Hindi pa dumating ang tamang oras ng kasal? Gawin mo na lang ang lahat na makakaya mo para iligtas ang sarili mo. Sakaling hindi man ako makaligtas, huwag ka mapayag na mahuli ka nila. Huwag kang magsalita ng ganyan. Hindi tayo magpapatalo sa kanila. Bakit hindi ka lang sumanib sa aking pangkat? Sa gayon ay hindi na kayo mahirapan pa magpalipat-lipat ang tirahan. Isa kang hangal! Traidor! Hindi ako kagaya mo na makasarili!
Alam kong ginagamit mo lamang ang mga tauhan mo upang magkaroon ka ng buhay na walang kamatayan. Pinapangakuan mo sila ng kapangyarihan. Ngunit ang katotohanan, makasarili ka. Masayang mamuhay ng malaya. Kumakain ng mga laman at dugo ng tao na siyang nakapagbibigay sa atin ng tunay na lakas. Bakit ayaw mo makiisa sa aming pangkat? At sinusunod mo pa ang walang kabuluhang propesiya ng ating mga ninuno? Huwag mong bastusin ang ating mga ninuno. Dahil lamang sa nakilala mong Diyos-Diyosan na isang dyablo. Hindi ko ipinagkanulo sina Apo Magayak at Apo Lopeng para lamang sa buhay na walang hanggang kamatayan at kapangyarihan na kahit kailan hindi magdudulot ng kapayapaan. Kahit na anong gawin mo, magiging alipin ko kayo. Ibigay mo sa akin ang 2 batang itinakda kung gusto mo pang mabuhay kasama ang mga katribo mo. Dadaan ka muna sa ibabaw ng bangkay ko bago mo makuha ang 2. Mga kampon! Sugurin sila! Huwag kayo titigil hanggat hindi nyo sila napapatay! Dali-daling kinuha ni Odessa ang kanyang pana at isa-isang inasinta ang mga aswang na lumalapit sa kanila. Nagpagulong-gulong siya sa lupa. Gamit ng sibat ay isa-isa niyang hinahambalo sa mga kalabang aswang at tinutusok ng matalim na bahagi ang katawan ng mga ito. Hindi pa man naging ganap na aswang si Odessa, ay maliksi na itong kumilos dahil nananalaytay na sa kanyang dugo ang dugo ni Apo Magayak na siyang tagapagligtas ng kanilang angkan. Nagpalit ng anyo ang kanilang mga kalaban bilang nakakasindak ng mga aswang. Maging ang kanyang mga kasama ay naging aswang na rin. Ngunit nakikilala niya ang kanyang mga kakampi dahil iba ang itsura ng mga ito kaysa sa mga kalaban na animoy wangis ng dyablo. Hindi ako magpapatalo sa inyo. Hindi ko hahayaan na maging alipin ninyo ang aming angkan. Malakas na itinarak ni Odessa sa mata ng mangkukulam ang kanyang sibat bago pa siya masaktan ito. Tatawa ka pa talaga, ha? Kung ikaw kayang tusukin ko ng iyong karayom, ano kayang mararamdaman mo? Kinuha ni Odessa ang hawak na manika ng mangkukulam at pinulupot ang buhok nito sa manika. Pinali-bali niya ang katawan ng manika at binuhol-buhol. Kaya't ganun din ang nangyari sa mangkukulam. Ilang sandali bumulagta ito sa lupa. Naanimoy tinirinta sa mga braso at mga binti nito. Ang galing mo naman, Odessa. Akalain mo, pwede palang gawin yan sa kanya. Maghanap ka ng isa pang mangkukulam. Kunin mo yung manika nila dahil yon ang magiging sandata natin laban sa kanila. Ibabalik natin kung ano man ang kapangyarihang itim na kanilang pinapakawalan. Sige. Ayun, may isang mangkukulam oh. Lahat ng masasamang kalaban ni Odessa ay kinukulan niya ng buhok o di kaya'y pinapahid niyang manika sa katawan ng mga ito. Nakikita niyang nasasaktan na ang kanilang mga kasamahan dahil na rin sa dami ng kanilang mga kaaway. Kaya't nang marami-rami ng buhok at pawis ang kanyang nakuha mula sa mga kalaban ay nagkublisa sa mga talahib at pinulupot ang mga buhok sa manika. Ilang sandali tinusok-tusok niya ng matalim na bahagi ng sibat ang buong katawan ng manika. Ito ang dapat sa inyo. Wala kayong ginawa kundi pahirapan ng mga kasamahan ko. Odessa, tignan mo oh. Karamihan sa ating mga kalaban, naglupasay sa lupa. Tila nasasaktan sila sa tuwing ginagawa mong saktan ng manika ng mangkukulam. Napaka-epektibo ng ginagawa mo. Ano yung nakuha mo? Hindi naman buhok yan Sa lawal to ng kalabang aswang. Ito lang kasi nahablot ko sa kanya bago ako tumakbo palayo. Pwede na siguro yan. Ayan, tinusok ko ng katawan niya. Silipin mo nga kung gumana ang pananakit ko sa manikang to. Ay, parang wala akong nakikita. Sandali lang. Kailangan siguro lakasan para masaktan siya. Ayun! May tumatakbong aswang habang hawak-hawak ang puwet at maselang parte ng katawan niya, oh. Nakakatawa naman siya. Parang nasilaban ng puwet niya. Ito. Sinundot ko kasi ng alambre ang puwet niya eh. Ay, tingnan mo, tumatalon-talon pa siya. Siya atang nakunan mo ng saluhal.
Patayin mo na! Pinaglalaruan mo pa eh! Niluray-luray ni Kael ang katawan ng manika. Kaya't nagkandalasog-lasog ang katawan ng aswang sa ilalim ng kapangyarihan ng mangkukulam na nagmamay-ari ng manika. Hindi sa dami ng mga kasapi ang tagumpay, kundi dapat ginagamit rin ang isip at diskarte. Natitiyak kung matatalo natin sila. May naisip akong paraan upang matuloy ang pagsanib ng ating puwersa. Kahit na hindi na ganun karami ang ating kasamahan. Ano naman yun? Bago yan, tulungan muna natin si Lola. Umaatras na ang ating mga kalaban, oh. Ang dami ng kalabang mga aswang. Ngunit bakit halos karamihan sa kanila'y bumubulagta sa lupa kahit hindi naman pinapaslang? Mga hangal na mga alagad! Anong nangyayari? Bakit kayo natatalo ng mga walang kwentang mga aswang na ito? Di hamak na mas malakas at makapangyarihan kayo kaysa sa kanila! Inutusan ni Raul ang mga kasapi na pansamantalang umatras sa laban. Nakikita niyang natatalo na ang kanyang pangkat. Maging siya'y maaaring mapaslang sa oras na yun kaya't nagsitakbuhan sila palayo. Sinuwerte ka na ngayon, tanda! Ngunit babalik ako upang hindi ka magtagumpay sa gagawin mong ritual. Magiging alipin ko kayong lahat. Tandaan mo yan! Galing mo mag-isip, Odessa. Akalain mo, sa isang manika namang kukulam, maraming napatay mo. Nakatulong sa akin ang pagbabasa ko ng libro at panonood ng movie. Ano yung movie? Palabas yun sa telebisyon. Tao yung mga gumaganap at nagbibigay buhay sa istorya. Ayun, nagsialisa na yung mga kaaway natin. Tingnan mo. Labis ang kasiyahang naramdaman ni Ka Isidra nang makita nagsipulasan ng kanilang mga kalaban. Hindi ko sukat akalain na ganun karami ang kasapi ni Raul. Ngunit natalo natin sila ngayon. Dahil sa tulong yun ni Odessa, hindi lamang kapangyarihan ang dapat pairalin, maging ang diskarte at talino. Sa pamamagitan nito, Lola, ito ang dahilan kung paano sila nasaktan na walang kahirap-hirap. Manika namang kukulam yan Kailan ka pa natutong gumamit niyan? Kinuha ko lang ito kanina sa mangkukulam. Tapos, naisipan kong ipunin ang mga bagay na pagmamayari ng kalaban bago sakta ng manikang ito. Hindi lang kapangyarihan ng minana mo kay Apo Magayak. Maging ang takbo ng isipan. Gumawa ng mga patibong ang mga kasapi ni Ka Isidra dahil alam nilang babalik ang mga kalabang aswang upang hadlangan ang pag-iisang dibdib ng ikalimang henerasyon. Hindi tayo papayag na gawing alipin habang buhay. At putulin ng Raul na yon ang nakagawin ng ating angkan. Hindi natin ipapaubay ang ating mga kaluluwa sa dyablo. Kawawa tayo kapag nangyari yon. Huwag ka mag-alala. Pinapanalangin kong uubra ang ating plano. Tiwala lang. Mangyayari ang pagpapakasal ni Apo Magayak at Apo Lopeng sa ikalimang henerasyon. Sa gayon, ay ating mapipigilan ang kasamaan. Handa ka na ba? Siyempre naman, hindi mo yata natatanong. Noong elementary ako, leader kaya ako ng Girl Scout. Kaya laging handa to, ano? Ano naman yung Girl Scout? Yung grupo ng mga babaeng kabataan sa paaralan. Parang katulad sa tribo ninyo, kaso nga lang mga bata. Tapos nagka-camping din kami at may mga task o palaro. Palagi nga kami nga nanalo eh. Kinabukasan ay naghanda ang mga kasapi ni Ka Isidra sa pagdiriwang. Inihanda nila ang damit na isusuot ng ikakasal. May ginawa pa silang bulaklak na korona para kay Odessa. Alam kong minamanmanan ng mga kalaban ng bawat galaw natin. Hindi man tayo natalo ng pangkat ni Raul. Batid kong nag-iisip na rin sila ng plano kung paano nila tayo sasalakayin. Basta gawin na lang po natin ang naisip ko. Sa gayon ay maisahan natin sila. Sumapit ang gabi. Abala ang mga kasapi ni Ka Isidra sa paghahanda sa gaganaping pag-iisang dibdib ni Kael at Odessa. Pinasuot ni Ka Isidra ang korona at damit sa dalawang ikakasala. Inihanda rin nila ang dalawang kambing para sa pagdiriwang. Handa ka na ba? Naway magtagumpay tayo sa ating mga plano. Ito na ang gabi na ating pinakahihintay. Huwag ka mag-alala.
Sigurado akong magtatagumpay tayo sa pagsanib ng ating puwersa laban sa ating mga kaaway. Hindi sila titigil hanggat hindi nila nasasakop ang buong tribo sa pamamagitan ng paghadlang sa ating nalalapit na kasal. Sa paraang yun, hihina ang kapangyarihan ni Ka Isidra na siyang nagpoprotekta sa ating angkan. Ngunit kapag tayo nagtagumpay, matitigil ang paglaganap ng itim na kapangyarihan na siya nagpapahirap sa lahat ng tribo na inaalipin ni Raul. Kaya nga magtutulungan tayo, di ba? Isa pa, handa na rin ang ating mga kasamahan sa gaganaping pagdiriwang. Handa na ba kayo mga bata? Nalalapit na ang inyong pag-iisang dibdib at pagsanib puwersa laban sa kampo ng Diablo. Handa na po, Lola. Nagawa na ba ng ating mga kasamahan ang ideya ko? Ay oo, ang galing nga ng naisip mo. Malalim na ang gabi. Inumpisahan na ni Ka Isidra ang ritual sa pag-iisang dibdib ni Kael at Odessa. Binasbasan niya ang dalawa habang nakaluhod ang mga ito at nakatingala sa bilog at maliwanag na buwan. Hiniwa niya ang braso ng dalawa at pinatak ang mga dugo nito sa isang maliit na bao ng nyoga. Sa ilalim ng bilog at liwanag na buwan, 5 henerasyon ng kada 100 taon. Mula sa angkan ni na Apo Magayak at Apo Lopeng, muling mag-iisang dibdib upang ang kapangyarihan ng 2 tagapagligtas ng aming angkan ay muling buhayin. Naririnig nila ang mga nakakabinging alulong ng mga kaaway na lumulusob sa kanilang tribo upang pigilan ang kanilang kasal. Naaninaw ng mga kalabang aswang ang 2 taong nakaluhod sa harapan ni Ka Isidra na nooy nagsasagawa ng ritual. Sinugod nila ang mga ito, ngunit gano'n na lamang ang pagpipigil ng mga kasapi ni Ka Isidra sa mga kalabang aswang. Hindi ko hahayaan na matuloy ang kasalan. Mga kampon, patayin silang lahat kung ayaw nilang sumalib sa ilalim ng aking kapangyarihan. Ako na ang inyong bagong pinuno at wala nang iba. Naglambitin ang mga kalabang aswang sa mga puno sa tuwing naapakan nila ang mga patibong. Natatawa pa si Raul nang lumapit ito sa 2 taong nagkakaisang dibdib. Akala niyo ba'y magtatagumpay kayo sa inyong pagsasanib pero sa laban sa akin? Ngayon, tikman niyo ang aking ganti sa pagpaslang sa aking mga kasapi. Ganun na lamang ang pagtataka ng pinuno ng mga aswang na hindi man lamang natitinig ang 2 ikinakasala kahit na naglalaban ng 2 pangkat. Maging si Ka Isidra na nagsasagawa ng basbas sa 2 itinakda ay wala man lamang pakialam. Hoy tanda! Itigil mo ang ritual kung ayaw mong gilitan kita ng leeg! Patuloy na umuusok ang bao ng nyog na siyang pinataka ng dugo ng 2 upang magsanib puwersa. Namilog ang mga mata ng pinunong aswang nang lumingon sa kanya ang babaeng ikinakasal. Hinila niya ang suot na damit nito at nakumpirma na hindi yun si Odessa at Kael, kundi 2 kambing na binihisa na buong akala niya'y 2 taong nakaluhod. Ang nakatayong inaakala niyang si Ka Isidra ay ang kawayang sinuta ng damit ng matanda. Lintik! Naisahan tayo na matandang yun! Hanapin niyo ang matanda at ang 2 ikinakasal! Hindi maaaring matuloy ang pag-iisang dibdib ng 2 yun! Walang hiya ka, Isidra! Nalinlang mo ako! Samantala, pinatak ni Ka Isidra ang dugo ni na Odessa at Kael sa bao ng nyoga na may iba't ibang pinatuyong halamang gamot at abo na nagmula sa buto ng kanilang mga ninuno. Tumayo kayong 2 at ipatak muli ang inyong dugo sa baong ito. Hayaan ninyo ang ating mga kasamahan ang siyang lumaban sa mga kalaban hanggang matapos ang ritual at ang pag-iisang dibdib ninyo. Chuck, nalaman na ng mga kaaway ang ating ginawang paglilinlang sa kanila. Huwag ka mag-alala. Kahit papano'y ginagabayan ng aking kapangyarihan ng ating mga kasapi. Ito ang kwintas ng buwan.
Isuot mo kay Kael. Sa gisag ng katapangan ng katipan mo. Namangha si Odessa nang makita ang kwintas na kinuha ni Ka Isidra mula sa isang kahon. Yun ang pamana ng kanilang mga ninuno sa mga itinakda sa bawat henerasyon. Nagtatagla yun ng hindi pangkaraniwang lakas na sanglulupig sa mga kaaway. Agad niyang isinuot yun kay Kael. Ang kwintas na may hugis bituin naman ay isinuot ni Kael sa kanya. Ganun na lamang ang lakas na nanalitay sa buo niyang katawan. Bahagya silang yumuko ng idampi ni Ka Isidra ang kanyang dalawang kamay sa ulo ni Kael at Odessa. Tumingala ito sa buwana habang sumasambit ng ritual. Ang kanyang mga mata ay lumiliwanag sa kadiliman. Nandoon sila! Mga kampon! Puntahan niyo ang liwanag na aking natatanaw sa bandaron! Hindi dapat patuloy ang pagsanib pwersa ng dalawang itinakda! Sisiguruhin kong magiging alipin kita, Isidra! Tumayo kayong dalawa. Sa ilalim ng aking basbas, kayo'y magsanib puwersa. Kapangyarihan ng buwan at bituin at ikalimang henerasyon ni na Apo Magayak at Apo Lopeng mananatiling aming tagapagligtas. Dahan-dahang iminulot ng dalawang kanilang mga mata. Malayo pa lamang ay natatalaw na nila ang mga kalabang aswang na paparating. Ilang sandali umilaw ang mga mata ni Odessa at tinubuan siya ng pangil. Gayon din si Kael. Dito lang pala kayo nagtatago. Sa tingin niyo ba'y matatalo niyo kami? Sisiguruhin ko tanda na luluhod ka sa aking harapan. Kung mangyayari man yan, mas gugustuhin ko pang mamatay. Isa kang traidor sa ating angkan! Gamit ang sibat at panay, isa-isang sinugod ni Kael at Odessa ang mga kalabang aswang na paparating. May mga mambabarang na nagpapakawala ng kanilang mahikang itim. May mga insektong sumusugod kina Odessa at Kael. Itinusok ni Kael ang pinatulis na sibat sa lupa. Biglang may malakas na puwersa na tila umihip sa mga insekto, dahilan na tumilapon ng mga ito. Gamit ang panay, inasinta ni Odessa ang mambabarang at tinamaan ito sa dalawang mga mata. Ayun, sapol! Naku, yan lang pala ang kaya mo, bruha ka! Odessa, sa likod mo! Nagpagulong-gulong sa lupa si Kael at Odessa at sinasaksak ng sibat ang mga kalabang aswang. Ganun na lamang ang atungal ng mga ito sa tuwing bumabaon ng mga pinatulis na sandata sa kani-kanilang mga katawan. Nagngingit-ngit sa galit ang pinuno ng mga aswang, kaya't mas lalo itong pumangit nang tawagin ito ang kanyang sinasambang Diablo. Wala ka nang magagawa. Tapos na ang pag-iisang dibdib ng dalawang itinakda. Mapatay mo man ako ngayon, ngunit hindi ang dalawang bata. Isang malaking kahangalan ang ginawa mo, Isidra. Dahil hindi uubra ang ritual na ginawa mo. Walang makakatalo sa akin. Hoy, pangit! Anong pinagsasabi mo, ha? Layuan mo si Lola kung ayaw mong ibaon ko to sa pagmumukha mo. Ano ang ipinagmamalaki mo, babae? Yang kakarampot na kapangyarihang ipinamana sa'yo? Naniniwala ka talaga sa matandang yan? Ginagamit ka lamang niya para sa sarili niyang kapakanan. Alam mo ba na siya ang dahilan ng pagkamatay ng iyong ama? Hindi! Hindi totoo yan! Anong ibig mo sabihin? Pinatay niya ang iyong ama. Kitang-kita ko kung paano niya pinatay si Homer. Bakit hindi mo sabihin sa babae niya ng katotohanan, tanda? Huwag kang maniwala sa kanya, Odessa. Nilalason lamang niya ang isipan mo. Sinungaling! Ikaw ang pumaslang kay Homer. Hindi ba't sinaksak mo siya ng sibat? Bakit hindi mo aminin sa babae niya ang kasalanan mo? Totoo po bang sinasabi niya, Lola? Hindi! Dahil siya at ang mga kampon niya ang pumatay sa iyong ama. Binuwis ni Homer ang kanyang buhay upang kayo'y makatakas dahil papatayin ka ni Raul. Maniniwala ka ba sa matandang yan? Kung ako sa'yo,
Patayin mo na siya! Kagaya ng pagpaslang niya sa iyong ama! Walang hiya ka! Kinamumuhian kita! Ineng, maghunos dili ka! Hindi ako ang kaaway mo! Sige, magalit ka! Hayaan mong lamunin ng pot ang iyong puso! Patayin mo ang matandang yan! Matuling tumakbo si Odessa patungo sa kinaroroonan ng dalawa. Ngunit dinaanan lamang niya si Ka Isidra at malakas na tinadyakan sa ulo ang pinuno ng mga aswang na si Raul. Ikaw ang traidor sa ating angkan. Ang dami mong pinatay ng mga inosente. Kung hindi dahil sa kasakiman mo, hindi sana kami nagkalayo ng aking pamilya. Walang hiya ka! Aray! Lapastangan! Bakit hindi ang matandang yan ang patayin mo? Gayong siya ang pumaslang sa iyong ama! Ikaw! Ikaw ang salarin! Maghuhugas kamay ka pa talagang hayop ka! Muling tumayo ang pinunong aswang at nanilisik ang mga matang tinanaw si Odessa. Animoy hinihigop nito ang hangin at ibinuga sa mga kalaban. Tumila po ng mga kasapi ni Ka Isidra. Ngunit si Odessa at Ka Isidra ay nanatili sa kanilang kinatatayuan habang nilalabanan ng puwersang pinakawalan ng pinunong aswang. Muling tumakbo si Odessa patungo kay Raul at paulit-ulit na hinahambalos nito ng hawak niyang sibat. Hindi mapagkakaila ng pinunong aswang ang lakas ni Odessa, kaya't napatras siya. Ineng, sa likod mo! Wala talaga kayong kadala-dala, ha? Sunod-sunod na tinadyakan ni Odessa ang dalawang aswang na akmang susugod sa kanya. Muling nag-anyong ahas si Ka Isidra at isa-isang sinasakmal ang mga kalaban bago ibagsak sa lupa. Hoy Raul! Saan ka pupunta? Tatakas ka no? Mga animal! Umalis ka sa dinadaanan ko! Kung ayaw mong butasin ko yung leg mo! Malakas siyang tinadyakan ng paulit-ulit ni Kael. Ganun na lamang ang pagsangga niya sa pananakit ng binata sa kanya. Hinawakan niya si Kael sa paa at pinaikot-ikot bago binitiwan. Bumagsak si Kael sa puno ng nyoga, ngunit hindi man lamang ito nakaramdam ng sakit, bagamat natumba ang puno na kanyang binagsakan. Pambihira, ang galing ah! Ang lakas pala ng kapangyarang taglay na ipinamana ni Apo Lopeng. Kael, ayos ka lang ba? Naku, wala to. Habulin natin ang Raul na yun bago pa siya makatakas. Magkasabay na hinabol ng dalawa si Raul. Inikutan nila ang pinunong aswang na animoy mga ipo-ipo. Ganun na lamang ang atungal ni Raul nang magkakasama silang tatlo na lumilipad sa ere. Ay, ang galing naman! Sige, Kael. Sapukin mo yung traidor na yan! Kulang pa sa kanyang sapok. Tadyakan mo na rin para makaganti ka man lang sa pananakit niya sa'yo. Habang nagpapaikot-ikot sila sa ere, ay umiilaw ang mga kwintas na taglay ng dalawa. Bigla silang nabuwag at malakas na bumagsak sa lupa si Raul. Ngunit silang dalaway nanatiling lumilipad sa ere. Pagbabayaran niyo ang ginawa niyo sa akin! Sinusumpa ko! Babalikan ko kayo! Hindi ako matatahimik hanggat hindi ako nakakapagsigante! Tama na ang kasamaan mo! Hayaan mong mamuhay ng payapa ang ating angkan! Sinakmal ni Ka Isidra ang pinuno ng aswang sa anyong ahas. Nginuya niya ito hanggang lumagotok ang mga buto bago niya iniluwa ito. Ganun na lamang ang takot ng mga natitirang kalabang aswang kaya't nagsitakbuhan ng mga ito palayo. Habang tumatakbo ay isa-isa silang inasinta ni Odessa gamit ang pana. May mga itim na anino na lumalabas sa kanilang katawan sa tuwing tinatamaan ng pana. Ilang sandali bumaba sa lupa si Odessa at Kael. Dumaan sa kanilang harapan ng dalawang kambing na kanilang binihisan. Mabuti naman ligtas kayo, Kiki at Kaka. Salamat sa tulong yung dalawa ha.
Aba, ang ganda-ganda mo naman, Kiki, sa trahe mong yan, ha? Kayong dalawang totoong kinasal. Huwag kang mag-alala, Odessa. Alam ko na bigla ka sa lahat ng pangyayari. Nire-respeto kung kinalakihan mong hindi maaari maging mag-asawa ang magpinsan. Paninindigan ko ang pagiging tagapagligtas na itinakda bilang ika-5 henerasyon ni Apo Magayak. Malaya kang mag-asawa ng taong mahal mo, pero hindi ako yon. Ginawa lamang natin to upang iligtas ang ating angkan mula sa mga kaaway. Alam ko yon. Kaya mananatili tayong tagapagligtas ng ating angkan. Hanggang ngayon, hindi pa rin ako makapaniwala na nabuhay sa katauhan ko si Apo Magayak. Tapos, itong kwintas na ito ay ipinamana niya sa akin at sa magiging susunod na henerasyon. Mabuti naman at ligtas kayong dalawa. Salamat sa tulong at kooperasyon ninyo. Nagwagi tayo mula sa mga kalaban. Ngunit natitiyak kung babalik ang kaluluwa ni Raul sa ibang katauhan. Kaya kailangan nating paghandaan ang kanyang pagbabalik, Lola. Ngunit hindi ko po kaya maging asawa ni Kael. Huwag ka mag-alala. Maaari namang mag-asawang muli si Kael kung hindi kayo nagkakasundo. Pumayag ako magpakasal upang lumakas ang aming kapangyarihan at mailigtas ang ating angkan mula sa mga kaaway. Pero hanggang doon lang po, Lola. Nabigyan ko rin po ng hustisya ang pagkamatay ng aking ama. Salamat po, Lola. Kami nga ang dapat magpasalamat sa iyo, Ineng. Ka Isidra, tinipo na po ngayon ng mga kasamahan natin ang mga bangkay ng ating mga kalaban. Sabihan mo sila na gumawa ng hukay upang doon nililibing ang lahat ng mga bangkay. Sana po ay tuloy-tuloy ng kapayapaan. Wala nang mga api sa atin. Kapag ayos na po ang lahat, maaari po ba akong umuwi na sa amin? Alam kong hinihintay na ako ni Nanay Sally. Ayaw mo ba kaming makasamang pamilya mo? Gusto. Kaso nga lang, hindi ko rin kayang iwanan si Nanay Sally. Tumanda siyang dalaga para sa akin. Ako na ang naging buhay niya. O sige, ipapahatid kita kay Kael at Nani kapag handa ka nang umuwi. Sa utos ni Ka Isidra ay sinunog ang mga bangkay ng mga kalabang aswang sa hukay. Nang maging abo ay tinakpan nila ito ng lupa. Sumapit ang umaga. Nagdiwang ang angkan ng mabubuting aswang dahil nagtagumpay sila laban sa mga kaaway. Balang araw ay babalik ka rito sa amin. Siguro hindi magtatagal ay magpapahinga na ako. Ngunit may papalit sa akin. Yun ang panganay na anak ni Apo Lopeng at Apo Magayak. Pero Lola, hindi po ako pumapayag na manirahan kasama ni Kael dahil para sa akin, pinsan ko po siya. Hindi mo pa natatapos na basahin ng libro. Ibig sabihin, may mga pasabog pa talaga ang love story nila? Hinatid ni Kael si Odessa sa terminal ng bus upang masigurong ligtas ang dalaga sa pag-uwi. Hanggang sa muling pagkikita natin, Odessa. Itago mo na mabuti ang kwintas, ha? Huwag ka mag-alala. Hindi ka basta-basta magaan yung aswang. Pero magkakaroon ka ng lakas sa oras na ikaw ay nasa panganib. Bukas ang aming tirahan para sa'yo. Bibisita ako ron. Di ba? May kakayahan naman ako makipag-usap sa pamamagitan ng panaginip. Kaya aabisuhan kita pag pupunta ako sa inyo. Oo nga. Sige, mauna na kami ni Nanay. Ay, ito palang pera. Isang buwang sweldo ko yan. Wala pa naman akong naisip na bibilhin. Kaya ibili nyo na lamang ng pagkain yan para sa ating mga kasamahan. Ah, hindi na. Ayos na kami sa mga kamote at saging. Madadaanan nyo naman ng palengke eh. Kaya bumili na kayo ng pagkain para sa ating mga kasamahan. Ako nang bahala na sumakay papunta ng mansyon. Kaya ko ng sarili ko. Pangako, babalik ako upang bisitahin kayo. Labis ang tuwang naramdaman ni Aling Sally nang umuwi ang kanyang anak-anakan. Napansin nito na gumaling na ang nunal ni Odessa sa batok at bumalik na ito sa dating kulay. Kinagabihan bago matulog ay binasa muli ni Odessa ang lumang libro. Ibig sabihin, nagkaanak si Apo Lopeng sa kanilang alipin na seminar? Dahil hindi mabuntis si Apo Magayak?
Makalipas ang 1 taon ay namatay si Minar. Ngunit itinuring na anak ni Apo Magayak ang bata bilang tunay niyang anak. Ito ang naging tagapagbantay at gabay ng angkan nang pumanaw ang kanyang mga magulang. Ibig sabihin, magkakaanak si Kael sa babaeng kanyang iniibig sa tribo. Maaaring magkaiba-iba man ang kwento ng love life ng 4 na henerasyon na naitala sa libro. Ngunit may pagkakapareho na hindi nabiyayaan ng anak ang ikinasal. Yung ikalawa, hindi nga sila magpinsan. Mahal nilang isa't isa ngunit hindi rin sila nabiyayaan ng sarili nilang anak. Ngunit may anak ito sa pagkabinata. Binuklat muli ni Odessa ang nasa gitnang bahagi. Nakita niya roon ang pangalan nila ni Kael. Nabasa niyang nagpakasalang pinsan kay Tanya. Makalipas ang 2 taon, ay nabiyayaan sila ng 2 anak. Mabuti naman kung ganon. Pambihira namang kapalaran to ni Apo Magayak at Apo Lopeng, oy. Yung pinaka-worst na kwento sa akin pa. Habang sa kanila, napaka-romantic. Ilang sandali napatingala si Odessa sa bilog na buwan. Naaninaw niyang nawala ang anino ng bituin na naroon sa gitna ng buwan. Ngunit biglang umilaw ang kwintas na kanyang suot na ipinamana ng kanyang mga ninuno. Hindi siya makapaniwala na nagmula siya sa angkan ng mga mabubuting aswang. Wakas.